Mga kadribol, grabe, tapos na ang NBA trade deadline at ang tanong ng buong Lakers Nation, eto na ba yun? Eto na ba ang inaabangang galaw ng Los Angeles Lakers? Pag-usapan natin ngayon ang naging desisyon ng Lakers na sa mata ng marami parang bitin pero may dahilan. Sa mismong trade deadline, nagawa ng Lakers ang iisang trade. Ipinadala nila si Gabe Vincent at isang second round pick papuntang Atlanta Hawks kapalit ng isa sa pinaka-accurate na 3-point shooters ng NBA ngayon, si Luke Kennard. Mga kadribol, pumasok ang Lakers sa trade deadline na may pag-asang kahit papaano ay pa-improve ang roster. Alam naman natin, hindi realistic ang makuha si Giannis Antetokounmpo dahil sa kakulangan ng trade assets. Pero may option pa rin sana. At sa huli, pinili ng Lakers ang galaw na maliit sa papel pero malinaw ang target. Si Luke Kennard ngayon ang leading shooter ng liga mula sa 3-point line. Halos 48% ang tira niya sa labas. Ibig sabihin, sa simpleng spacing pa lang, may instant impact na siya. Isipin niyo to mga kadribol, kapag nasa floor si Kennard, hindi na pwedeng iwanan ng depensa ang kanto. Isang maling help defense lang, automatic parusa agad. At kung career numbers ang pag-uusapan, solid talaga. Mahigit 44% mula sa 3 sa buong karir at higit 46% overall shooting. Hindi ito fluke, hindi ito one season wonder. Consistent shooter si Kennard at yan mismo ang kulang ng Lakers ngayong season. Hindi rin flashy ang kontrata ni Kennard, expiring deal siya. Kaya kung sakaling hindi mag-work sa second half ng season, may kalayaan ng Lakers na i-let go siya sa free agency. Pero kung pumatok, pwedeng i-resign long-term man o short-term, depende sa plano ngayong off-season kung saan posibleng magkaroon ng cap space ang Lakers. Ito yung tinatawag na low-risk, high-reward situation. Walang nawalang core piece, walang na-sacrifice na future first-round pick. Marginal upgrade pero calculated. Pero mga kadribol, hindi rin natin pwedeng baliwalain ang downside. Ang pinakamalaking problema ng Lakers ngayong 2025-26 season ay defense. Kahit anong ikot natin, hindi maitatanggi yan. At si Luke Kennard, kahit elite shooter, ay hindi kilala bilang defender. Ibig sabihin, ang issues ng Lakers sa depensa nandyan pa rin. Hindi nito ginagawang instant contender ang team sa Western Conference. Kaya nga B-grade lang ang trade na to. Hindi siya game-changing, pero may tinutugon ng pangangailangan. Maraming pangalan ang lumabas sa rumors. Mga 3-and-D wing na sana ang gusto ng Lakers. Pero malinaw na ayaw nilang bayaran ng asking price. Mas pinili ng front office na hawakan ng assets para sa mas malaking galawan sa summer, kung saan posibleng maging wild ang market. Ngayon mga kadribol, eto ang tanong. Mas tama ba ang ganitong approach na hinay-hinay pero may direksyon o dapat bang sumugal na ang Lakers kahit masakit ang kapalit para sa mas solid na depensa? Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon at para sa mas marami pang balitang Los Angeles Lakers, tumutok lang dito sa Kadribol. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. Tandaan, tuloy-tuloy lang tayo sa talbog ng buhay. Dribble pa more!